JIL, JIL. Anong church si JIL. JIL JIL Marikina. JIL Marikina. Ayun, yun, JIL Marikina. Si Sterling Baraka po ay, anong church po kayo, Sister Lynn? Ako sa Pampanga, Angeles. Kutod, Blessing Church. Blessing Church. Ayan. Okay, no? Talagang, ginagawa tayong trumpeta rin ng Lord, no? At saka hindi lang din yun, binibigyan tayo ng Lord ng mga wisdom, mga knowledge, no? Para may maibahagi din tayo sa iba. Kaya, tugat pinaglory sa buhay ng bawat isa sa inyo, bagamat iba-iba man yung church natin, no? Na inaatinan or mga bahay-sambahan natin inaatinan, bagamat iba-iba man ang mga nagpapakain sa atin, no? Kada linggo, may kanya-kanya tayong tatay, no? Yan. Continue to pray for one another, no, sa mga tatay-tatay natin at sa mga kapatid natin, no, sa iglesia, yung mga kasama natin sa mga church natin, mga leaders, core leaders, mga lahat ng tumatayo hanggang sa mga nasa ibaba ng mga tumatayo sa loob ng bahay-sambahan sa labas, no. Kaya we need to pray one another, no. We need to encourage one another. At hindi lang din po yun, lalo na sa body of Christ. We need to pray sa bawat sulok ng Kristiyano sa buong mundo. Kailangan ng intercessor. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang isang tao na nananalangin, hindi po yan nasasayang. Yan po ay isang napakahalaga, yung luha na pumapatak sa ating mga mata. Ito po ay sinasahod ng ating Panginoon. Kaya ito ay precious, no? Higit pa to sa pera o sa kayamanan o sa ginto na naibibigay ng mundong ito. Ang iyong panalangin, kapatid, ay higit sa kayamanan sa buong mundo. Hindi kayang bilhin ng kahit na sinong mayaman dito sa mundo yung panalangin. Sapagkat ang iyong pinapanalalanginan ay ang Diyos na gumawa ng langit at lupa na siyang makakapagbigay ng hindi kayang ibigay ng mga mundo. Kaya muli, isang mapagpalang gabi. Mga kapatid, wala po tayong meron po ba tayong patotoo, brother John? Wala. Okay, so diretso na tayo sa ating pag-aaral. Nakaready na po ba ating mga bonte? So kung nakaready na po, mag-mute po tayo ng ating mga mic dahil may kumakahol-kahol pong aso. Hello! Ayan. So i-mute po natin ang ating mga mic, mga kapatid, para hindi po tayo ma-interrupt. At si Brother John din po ay madaling ma-interrupt. Okay? Para dire-diretso po yung ating pag-aaral. Okay? So, okay. Simula na po tayo, Brother John. Po ako. Okay po, magandang gabi po. Narinig niyo po ako? Okay. Narinig niyo po? Maganda po, palapit pa po ng konti yung mic sa inyo. Yan. Yan. Maganda po. Hindi po. Magandang gabi po. Medyo may echo ako dito naman. Nag-i-echo. Brother Alain Mendoza, pamute po ng mic. At saka Mr. Snooki, pamute po ng mic natin, kapatid. Opo, yan. O, yun. Okay, magandang gabi, mga kapatid, mga kapwa o mananampalataya na iba't ibang church na ating dinadanuhan, no? Anak tunay nga po na tayo ay nakakainda, no? Tayo po ay napapalakatan, tayo ay nagmamahalan bilang mga makakapatid kay Kristo, na ito po yung utos ng ating Panginoon Jesus, na yan, chapter 13, 34, 35, na Jesus, ito yung kanyang bagong utos na tayo daw ay magmahalan, tayo ay magkainda, na tayo magpanakatan, no? Kaya po, bilang mga tagatsunod, no, ng ating Panginoon, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, na tayo po ay nagkakainda po tayo, no? Pagkamat may yung ating denomination, may pa po yung ating dinadaluhan, no? Ang mahalaga po ay tayo ay nagkakainda bilang mananampalataya ng ating Panginoon Hesus Kristo. Dahil naniniwala tayo, mga kapatid, na kanyang
pangalawang pagpapanik ng ating Panginoon, ang kanyang kukunin yung kanyang mga tinupos ng dugo ng ating Panginoon. Yun po yun. Tayo po na mga Kristiyano o yung mga followers ni Jesus, tayo po yun ang uunin o irarapture ng ating Panginoon Heso Kristo. No? Tayo po yun bilang mga inupos ng dugo ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, no, wala na po no, na atin yung igitan, yung kanya-kanya, no, yung division, no, na body of Christ, no, tinatanggal na po ng Panginoon yun. Dahil ang irarapture, tanda po natin ito mga kapatid, ang irarapture ng ating Panginoon, kundi ang body of Christ. No? Hindi pangalan ng church ang kukunin ng Panginoon. Hindi po yung pangalan. No? Hindi po hindi po TIL. No? Hindi po yung TTF. Hindi po yung Victory. No? O ano man church natin. Hindi po yun ang kukunin o irarapture ng Panginoon. Kundi ang irarapture ng Diyos, kundi ang mga inupos ng ating Panginoon Heso Kristo. Tayo po yung mga body o yung katawan ni Kristo o yung body of Christ. Tayo po yung ang uunin ng ating Panginoon pagdating ng kanyang pangalawang pagpapanik. Kaya ngayon po, natapos tayo na ating pag-aaralan. Pero bago po yun, makakaroon na po tayo ng timeline, no? Yung una natin pinag-aralan, no? Yung yung tatlong klase ng kamatayan ng tao, no? No, at yung kamatayan ng tao, may kinalaman po yan, no, na doktrina ng eschatology, no? Ang meaning ng eschatology, na doctrine of the last things, of the end times, no? Kaya ito po yung pinag-aaralan natin, no? Bilang mga Kristiyano na naghihintay na pangalawang pagpapanik ng Panginoon, no? Ngayon po ay kailangan na natin malaman, maunawaan, no, yung doktrina ng pangalawang pagpapanik ng ating Panginoon. Yan po yung eschatology na ating pinag-aaralan. Kaya yung una natin pinag-aaralan, yung tatlong klase ng kamatayan ng tao, alam na po natin yun, no? Yung tatlong klase ng kamatayan, no? Yung eternal death, no? Physical death, na ay spiritual death, no? Pangalawa na pinag-aaralan natin, mga kapatid, after na mamatay ang tao, dalawa na pupuntahan ng tao, no? Langit na impyerno, dalawa na pupuntahan ng tao, no? Ayan ang perfect example yung nangyari na yung mayaman at Lazaro, no? Yung mayaman napunta na Hades at Lazaro napunta na Paraiso o natawag na Abraham Bosom, no? Na ngayon po wala na po yung Abraham Bosom, wala na po yung empty na po yun. Mula ng Jesus ay namatay at muli na buhay, no? Inuha niya na, Ephesians chapter 4, inuha niya na yung mga kanunuwa na sa Abraham Bosom, no? Namin doon sa Ephesians 4, no? Maraming ng bihag na nilanat na heaven, no? Nang siya ay namatay, umutat na ilalim ng lupa, na earth, inugatan niya ng pananadugo ni Jesus yung lahat ng nasa Abraham Bosom, no? Mula kay Adan at lahat ng mga mananampalataya na naniwala doon na darating na Mesaya, no? Kaya sila temporarily nandun sila sa Abraham Bosom. Habang hinihintay nila yung pagkamatay ng Mesaya, yung Cordero na iitas, no? Napinig niya si Baptist na John 29, ito ang Cordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Ayan yung mga na Abraham Postum at naman yung tinatalo, lahat ng nandoon, wala pang paghuhugas ng dugo ng kordero na iidas, kaya hindi pa na pwede makapatok na heaven. Amen? Ngayon, ayan na nandoon na ang dugo, yung dugo ng hayop, yung na dumatipan, dugo ng hayop, ang pinangwiwikik o inaalay doon sa tabernacle, yung panahon ng lumang tipan, no? Dugo ng hayop yun, di ba ho? Kaya nandun sila sa Abraham Postum. Ngayon, nang ay namatay na, yung dugo na yun ay hindi na po dugo ng hayop, kundi dugo na ng Diyos. Kaya hindi na bumaba ilalim ng earth. Ginawa niya, pinuntahan niya yung lahat ng mga kaluluwa noon na Abraham Postum, noon na paradise, nilugat niya ng dugo ni Jesus, ang mga naniwala na ng panataya noon na darating na Mesaya na iitas at nila po ay nilalana na langit. Diba? Demi po ano, ay po kayo, nilalana na langit. At ngayon, nandun na ho nila ngayon. Kaya yung Abraham Postum, empty, wala na pong laman. Amen? Wala na pong laman. Ang nandun na ng New Hades, no? Yung kung saan yung mayaman ay nandoon pa hanggang ngayon, lahat ng mga matatama, lahat ng mga wicked na itumanggap na, no, sa ating Panginoon hanggang ngayon nandun pa sila, no? Kaya pagdating ng White Throne Judgment, pagkaalanan natin yun na next week, no? Lahat ng mga natahades, nila po ay inilipat na noon na lake of fire na nagkatagat ang apoy ng impyerno. Pagkaalanan natin yan na next week. Ngayon, pang-apat, pangatlo, yung aming pinag-alanan natin, no? Yung aming nanawag natin ng pagpapalik ng ating Panginoon Jesus, yung unang effect ng yung aming rapture. No? Yung unang effect ng yung aming Jesus, rapture of the church. Jesus, nandoon lang siya na crowd, na anapaap, nandoon lang po siya, hihintayin niya, uunin niya ang mga mananampalataya. Una, yung mga patay na mananampalataya, bubuhayin nila, pangalawa tayo mga buhay, ay irarapture ng ating Panginoon. Yan yung unang effect ng rapture of the church. Pangalawang effect ng yung aming bababa na iitas dito sa earth. After ng 7 years tribulation, bababa iitas at nama ang mga anghel na iita po ay nakataay sa kabayo, no? Ang nimpuno nun, yung patay sa kabayo, nimpuno ng war, judgment, no? Kaya pagbaba niya at nama yung mga anghel at nama din tayong mga nirapture. Bababa niya, ngayon makakaroon ng Battle of Armageddon na Israel, nanabanan niya ni Antichrist, ni false prophet, no, at lahat ng mga anak niya, yung lahat ng mga napatatak ng mark of the beast, nila ipapatayin, no, ng ating Panginoon. At noon na iitas ay maghahari na Israel ng 1,000 years. Ayan yung po yun, nanawag natin ng yung coming, yung first event, ulitin ko po, yung first event ng yung coming rapture. No, yun yung irarapture niya tayo. Ayan yung pagtunog ng trompeta, patayin ng rapture, pagtunog ng trompeta, ang makakarinig ng tayong mga irarapture. Kaya maraming mga tao magugulat, biglang nawala yung mga mananampalataya. Biglang mawawala, ayan, nagulat nila, bakit nawala? Hindi nila narinig yung trumpet. Ang narinig lang yung mga narapture. Ngayon, noon naman natin on effect ng
nyo, ng yeong event, ng yeong kami ni Eden, yung pagbaba ng ating Panginoon yun into the earth, makikita niya, makikita niya ng lahat ng tao. Yun po makakakita noon na pagbabalik o pagbaba ng ating Panginoon yun. Yun po makakakita noon. Ang makakakita noon, yung mga naiiwan na rapture. At yun tayo, nandun tayo, at dapat tayo, niinan na bumababa. Ay makikita niya ng lahat ng tao, ng Revelation 20, no? Makikita niya ng lahat ng tao. Ang Revelation 19, makikita niya ng lahat ng tao na mga naiwan na rapture. Nauwa niyo po, after ng 7 years, no? Yan po yung pinag-aralan natin, no? Pang-apat na pinag-aralan natin, yung tribulation. Nanawag natin ang tribulation. Una, tribulation, trials, and persecution. No? Mararanasan ng lahat ng Kristiyano na umpisa pa lang ng early Christian, no? Na panahon nila Apostol Pedro, nila Apostol Pablo, lahat ng apostolya at lahat ng mga disciple ng ating Panginoon Diyos, no, hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa paglitaw ni Antichrist, no, yung tribulation na namin doon, yung trials, ito yung nangyayari ngayon, na panahon natin ngayon, matinding trials to, di ba? Yung pandemic, no? Trials po ito, paglupok po ito na lahat ng tao sa mundo, hindi na Kristiyano, buong mundo. No? Ako makakaroon pa ng World War III. Ano? Trials po yun. Ngayon, paglitaw ni Antichrist, no? Napaglitaw niya, yan na po yung persecution ng mangyayari, matinding persecution na mga Kristiyano at bakit hindi ka napapatak na noo o naan ng kamay, ikaw ay ipe-persecute, ikaw ay papatayin, ikaw ay pupugutan ng ulo. Yan po yung natawag na persecution o pag-uuting. Paano ang mga anak ng Diyos, nila po ay naaranan ng nila ay pinatay, pinugutan na ng ulo, inunok ng buhay, pinakain na niyon, diba? Inorture, no? Ipinaot na krus na nakabaliktad, at gaya ni na Peter, ni na Pablo, no? At sa panahon ng lumang ipan na Jeremiah, na Isaiah, nila po ay naaranan ng persecution o pag-uuting. Dahil napangangalan nila na pangangalan nila ng salita ng Diyos. Naaranan nila ng pag-uuting, no? Ng kamatayan. Kaya tayo din, bilang mga Kristiyano, no? Bilang mga Kristiyano, pagdating o paglitaw ni Antichrist, magkakaroon din tayo ng persecution o pag-uuting, no? Dahil hindi tayo mapapatatak ng mark of the beast, no? Ay na ang kapalit ay kamatayan, no? Yan po yun, no? Yung pangalawa, yung natawag na Great Tribulation o takinang kapigatian. Yung Great Tribulation, hindi na po mararanasan yan ng mga Kristiyano. Bakit po? Ano ba yung Great Tribulation? Ang Great Tribulation, yan po yung wrath of God. Revelation 15, Revelation 18, no? Yung wrath of God, yan yung pitong mangkok, pitong trompeta, pitong cheryo, no? Yan po yung wrath of God o puot ng Diyos. Hindi po makakalanan yan. Sabi ng Bible, First Thessalonians chapter 1, verse 10, chapter 5, verse 9, ano sabi ng ni Pablo, no? Sabi ni Pablo, na tayo na ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, hindi niya hayaan na ipaknak niya ang kanyang puot na mga anak ng Diyos. Tayo daw ay uunin, i-rescue,
para hindi daw natin maranasan yung uot ng Diyos na ibubuhos niya dito po na mundo. Sabihin ng i-rescue, no, sabihin po yung i-rapture, uunin niya tayo, ililigtas na tayo no, na panahon ng kanyang wrath. Hindi po wala tayong mapapata na wrath of Antichrist. Wala tayong mapapata ng ganun. Ang nakasulat na Bible, wrath of God. No? At may mga natuturo, may mga pastor na natuturo, no, na natin nila, no, ginagamit nila yung verse ng verse niya, no, yung 1 and 5 na ginagamit nila yun, no, natin nila, yun daw ay uot ni Antichrist. Hindi, no, mali po. Yun ay uot ng Diyos. No, ang ibig ng sabihin niya mga kapatid, tayo mga Kristiyano ay makakaranas ng uot ni Antichrist. Pero napuot ng Diyos, hindi na natin mararanasan. Bakit? Nirapture na tayo eh. Inuwa na tayo eh. Kaya po mga kapatid, no, hindi po ang mga malayo na katotohanan, no, na natin ng mga pastor, no, na mga ngaral na rapture muna daw bago daw lumitaw ni Antichrist, no, para sa akin lang po yung mali po yun, no, mali po, para sa akin lang po yung mali po yung rape, no, mali po yun na irarapture uunin muna daw bago daw lumitaw ni Antichrist. Hindi po. Maniwanag na nabi, no, ng Revelation chapter 6, Revelation chapter 20, verse 4, no, ang mga Kristiyano, no, ay pupukutan ng uno. Ibig sabihin, no, tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya na panahon ni Antichrist, no, ay mararanasan natin yung Antichrist regime. No, na anyang pamumunuan niya ang buong mundo na panahon na yun. Kaya pagkatapos ng 3.5 years na pamumuno ni Antichrist, na anya tayo irarapture. Kaya ang purpose ng rapture, tandaan po natin, ang purpose ng rapture para hindi natin maranasan yung puot ng Diyos. Hindi po mali po na kaya tayo irarapture dahil para daw hindi natin maranasan ang puot ni Antichrist. Mali po, hindi po na tayo mapapahal ng ganun. Ang naanak ay wrath of God. Hindi puot ni Antichrist. Yan po yung termination. Pang-5 na pinag-aralan natin, na resurrection. O, Antichrist muna. Antichrist. No? At ang termination, Antichrist. Ngayon, yun ba yan, Antichrist, wala pa nakakilala. No? Yung Antichrist, ang gaya ng yung linggo, nakaroon ako nag-update po ako sa inyo, yung linggo, no? Yung Antichrist, yung political leader, no? Yung makapangyarihan na leader, yung ma-influence ng leader, no? Mayabang po itong Antichrist na to, no? Mayabang po niya, at niya ang mamumuno ng buong mundo. Pamumunuan niya ay makakaroon ng one world government, no, na pamamagitan niya, no, hindi pa niya lumilitaw, hindi pa natin niya nakikilala, no, pero ni false prophet, kinana na po natin niya, dahil nakikita na po natin niya, ang ginagawa niya, lahat ng religious leader na buong mundo ay napag-unite niya na. Lahat ng leader, lahat kulto man yan, no, Catholic, mga kulto, kahit meron din evangelical, meron din mga pastor na nakipag-unite dito kay false prophet, na muna ang propeta na to. At meron na din ng templo, tatlong templo na Dubai, no, na Germany, may kaaroon din, no, yung unang templo,
temple na Jew na mga Hudyo. Pangalawa, temple na Islam, mga Muslim. Pangatlo, yung temple ng Roman Catholic. No? Meron na nilang headquarters at noon nila nagmi-meeting. No? Yan po muna ang propeta. No? Walang iba, nabigo na po na inyo, walang iba ni Pope Francis. No? At maraming propeta na tinatabi ni Pope Francis na po ang last Pope. No? Dahil na po ni First Prophet. Ngayon, anong gagawin niya? No? Unaanan niyo po, ni John the Baptist. Yun po ni John the Baptist. Na po yung forerunner. Na po yung maghahanda ng dadaanan ng Mesnaya at na ang mapapakilala na Mesnaya. Mao, ni First Prophet, ganun din ang gagawin niya. Nakayahin nila yung ginawa ni Jesus, ginawa ni John the Baptist, ganun din gagawin nila. Ang gagawin ni First Prophet, mga kapatid, no? Kaya niya pinagyuyunay ang lahat ng religious leader. Bakit? Na ang maghahanda na dadaanan ni First Messiah, muna ang Messiah na hinihintay ng mga Hudyo, na mga Orthodox na Israel ngayon. Na kaya kapag itinayo na ang Third Temple na Israel, no? Ang gagawin niya, ipapakilala niya, na mismo mapapakilala na dumating na ang ating Messiah. No? Yun ang gagawin ni First Prophet. Ngayon, si Antichrist, no? Akala ng mga Hudyo, no? Akala ng mga Hudyo, yung hinihintay nila, yun ang magliligtas na kanila. No? Yun ay maraming tao na umundo ang matitisip, maliling lang na gagawa nila ng mga himalatin. Amen? Pero after ng 3.5 years, at yung gagawin nito ni Antichrist, magkahandog na sa templo. Nabi ng year chapter 9 with 11, ng 3.5 taon. No? Magkahandog niya, pero pagkatapos nung gagawin niya, no, nadapatanganin niya ang templo ng Diyos. No, nadapatanganin niya ang Diyos. Nadapat na the spirit of Antichrist noon na tao na yun. No. Natabihin niya ako, yun nga, papakilala niya ni First Prophet, natabihin niya ako ang Messiah, ako ang yun Diyos. Yun na, noon na makakaroon ng Curtis Newton. Noon na makakaroon ng one world government. Diba? Kaya yung napalitan natin, ang gaya na tinuro ko yung nakaraan, yung linggo, no, may lumalabas na Israel ngayon, ikat, no, na rabay, no, na Yanuka. Kapag nabi mo Yanuka, genius na Bible, o genius na Torah. Magaling to, talagang napakaluphat itong Ben David. Ang pangalan niya, Ben David, 33 years old. No? Na po ay lumaki na Spain, na Espanya, no? Na rabay, no? Mga teacher of the law. Mga na panahon ng Bible, yan po yung mga parities, no? Yan po yun na po yun. Kaya ito, yung Orthodox na to, ng rabay, batang-bata, hinahalikan niya ng mga matatandang rabay, hinahalikan, ginaganang niya. No? At napaka-genius niya na Torah. Ang Torah, yan po yung Pentateuch. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po yung Bible nila. Ang Bible nila lumatipan. Kaya itong mga Hudyo na to, hindi nila naniniwala kay Jesus. Diba? Ang Bible nila, Pentateuch o Torah, kaya hindi na pinapaniwalaan si Jesus ang kanilang Messiah.
No? Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, 2,000 years ago, hanggang ngayon, hinihintay pa nila yung first coming ng Messiah. Hanggang ngayon, hinihintay nila. Hindi na alam yung lilitaw na templo. No? Akala nila, yan yung tunay na Messiah na hinihintay nila. Hindi na alam yung po ay anti-Christ o false Messiah. Tayo, napakapanat natin mga kapatid. Tayo, no, inihintay na lang natin yung second coming ng Messiah. No? Dahil naniwala tayo noon na first coming ng Messiah na naipanganak ni Jesus na Bethlehem. Yan po ang first coming ni Jesus. Kaya po mga kapatid, no, maging maingat tayo ngayon, na panahon natin ngayon. Bakit? Maiunat namin. May mga natuturo, no? Mga born-again Christian, mga pastor, no? Pastor po niya. Ikat po niya, kinanap po niya. Meron niyang radyo, no? Meron niyang na internet, no? Magaling na magturo. Pero ang nagunat ako sa kanyang tinuro dahil ang natin niya, wala na daw second coming. Nagunat ako doon. Narinig ko wala na daw second coming dahil ang second coming daw, yung kapanganakan daw ni Jesus. Mali-mali. Ang first coming daw sa kanya, yung John chapter 1 verse 1. Yung creation, yung inirate niya, ang heaven and earth, yan daw yung first coming. Kaya ang second coming sa kanya, yung kapanganakan ni Jesus. No, mali. Ay mag-iingat tayo mga kapatid. At marami na niwala yung tatulo na yun. Hindi na panat na Pilipinas, kundi na buong mundo umakalat ng gano'ng katuluan. Ang matakit, mga kapwa natin mananampalataya. Kaya marami din ang nalilipin na mga kapwa natin. Kaya nga mga kapatid, napaanak na po yung pag-aaral ng eschatology na doctrine. At yung doctrine, mahanap na po yung doktrina doon na mga Kristiyano para natin umibay, tumatang yung ating pananampalataya. Kaya mahanap na po yan. No? At yung hindi tayo nag-aaral na katulad nito, no, kapag nakapakinig ka, dahil pastor naman niya, kapwa mo mananampalataya, makapaniwala ka. Wala ang foundation no, ng doctrine of eschatology. Kaya marami Kristiyano, ayaw nila pakinggan itong mga seminar patungkol sa second coming. Nakatakot nila. Kaya marami pastor, ayaw nila ituro. Dahil natatakot nila. Matakot daw yung mga kongregasyon para mag-adik yan. No? Mani-mani po yung mga kapatid. Ano sabi ni Jesus? Yan, Matthew 24 verse 14, ano sabi niya? Ipangalan ninyo ang paghahari. Paghahari ni Jesus o paghahari ng Diyos dito sa earth. Ano po yun? Eschatology. Paghahari niya kung aming mga palatandaan. Ito yung ginagawa natin ngayon. Ay maraming pastor, ayaw nila ituro. Ano namin ng Bible? Hosea 40, my people perish because of lack of knowledge. No? Makakaroon ng wisdom kung meron ang knowledge. Tama? Nakakamakuha ng knowledge. Bible. No? Kapag pinag-aralan mo ang Bible, patungkol na pagpapanig ng ating Panginoon, makakaroon ng knowledge, makakaroon ng wisdom. No? Ay mahanap na po yung pag-aaral na katulad nito. Bakit? Huling panahon na po tayo. Nakikita na po natin, napapalitaan na po natin na po mundo, yung mga nangyayari, yung mga palatandaan, no? Ito na ho.
Yung iba nangyari na, napulpil na yung iba. Yung iba, maupulpil pa lang. No? Kaya kung wala tayong knowledge patungkol na pag-aaral ng eschatology, madali tayo matitisip. Kaya nga number 1 na warning ni Jesus, Matthew 24 verse 4, ano namin ni Jesus, do not deceive. Huwag kayong mapaninang. Dahil ang spirit of deception, ang nagahari na buong mundo. Ang matakit, ang matama, no? Ginagamit yung mga lingkod na Diyos nagtuturo ng mali. Kaya nga namin na Matthew 24, kahit ang mga hinirang ng Diyos ay malinisip. Maliwanag yun, inaanak natin. No? Kaya mag-ingat tayo. No? Tignan mo, apang pinaniwalaan mo yun, wala. Yun na yung pangahawaan mo. May mga natuturo pa, wala na daw anti-Christ. Sa panahon natin, wala na daw lilitaw na anti-Christ. Ano yung po, ano natin? Dahil yung anti-Christ daw, lumitaw na, noon na yan, chapter 2. No? Pinapangalan ni Jan Pinapit, chapter 2. No? Noon na daw lumitaw na anti-Christ. Ngayon daw, wala na daw lilitaw na anti-Christ. Hindi niyo po, yung deception ng kaaway. Kung napakinggan natin yun, dahil wala tayong foundation ng doctrine ng eschatology, makapaniwala ganun ba, wala na pa ng na anti-Christ, lumating na pa na eh. At bakit, napili na, biblical daw, natapay mo naman daw. Mali interpretation man. No? Kaya nga yung ginagawa natin, mga kapatid, ito yung pagkaaral natin ng eschatology para hindi tayo maninang ng kaaway at hindi tayo matakot. Hindi tayo maparanoid na mga nakikita natin, na mapalitaan natin. Diba? Kapag nalaman mo na, nakita mo na, no, alam mo na yung doctrine ng eschatology, no, hindi ka na matatakot. At hindi ka matitisip ng kaaway dahil alam mo na eh. Diba? Kaya yung mga kumakalat ngayon sa buong mundo na inakalat ngayon nila. Wala na yung Antichrist, wala na yung kami. Kaya sabi ni Jesus, na chapter 14 verse 3, I will come back. Ano sabi niya doon? I will come back. Yan chapter 20, Revelation 20. Na nakita na dito ay bumababa, na nakataay, nakabayo. Yung coming. Diba? Kaya nga mga no, napahanap itong ating pinag-aaralan. Itong eschatology, the doctrine of the last things. No? Amen? Na naman tayo. Ano pa lang po yun, timeline po yung natin sa inyo. Kaya ito, yung nakaraan, yung pinag-aaralan natin, yung first resurrection, na yung second resurrection. Yung first resurrection, kung nabi mo first resurrection, yan po yung resurrection of the righteous. Mga righteous, mga mananampalataya. At na ilang rapture that yun, ang unang bubuhayin daw, i-resurrect yung mga mananampalataya na namatay na. Yan po yung first resurrection. Yung second resurrection, after ng millennium reign. Ganun. After ng millennium reign, lahat is, yan na po yun. Lahat is, yun natin yung impyerno ngayon. Yun na po yung natawag na second resurrection at na ng white throne judgment. Aahon yun na, noon lahat is, at inayaharap sa Diyos, at lahat ng walang lahat nila, at lahat una na nila, itatapon na nila sa lake of fire o natagat-nagat ang apoy ng impyerno. No? Kaya ang nagat-nagat ang impyerno ngayon, empty, wala pang laman. Ang may naman yung Hades. Nandun sila hanggang ngayon. No?
ay patainag after ng millennium ring, nunat ninahahatunan. At nama, no? At nama, you know the earth, Revelation 20, verse 10 o 9, you know the earth at yung falling angels, at naman at na itatapon, napay na itatapon. Lahat na mga kanunuwa, lahat is, at you know the earth at yung one earth falling angel, naman na ho nila itatapon, at nagat ang apoy ng impyerno. Yan po yung second resurrection. Hallelujah. Ngayon po, ito na po yung pag-aaral natin ngayon, mga kapatid. Ito na po, natao na po tayo. Yung ating pag-aaral na ngayon, na week na two witnesses. Yan natin makikita na Revelation 20, pakipat na nga po, Revelation 11. Hallelujah. Revelation chapter 11 po, pakipat na nga po. Tagalog ba yan o English? Revelation chapter 11. Ang una na pag-aralan na two witnesses. Yung po, pakibata po. Kaya po gusto magbasa. Revelation chapter 11 verse 1. Verse 1 Up. until Word. Hanggang word. until 15. Word. Ay, okay. 12. Apo. Okay. Revelation chapter 11 verse 1. Verse 1. Apo, I apo. was given a red light measuring and was told, go and measure the temple of God in the altar and count the worshippers there. Verse 2. But the outer court, do not measure it because it has been given to the Gentiles. They will then trample on Hindi ko naalala ni kanina eh. Yung pala yung wala. At is looking yung, ano niyo po yung mic. Verse 3, and I will give power to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. Verse 4, there are the two olive trees in the two lampstands that stand before the Lord of the earth. Verse 5, if anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. This is how anyone who wants to harm them must die. Verse 6, these men have power to shut up the sky so that it during the time they are prophesying, and they have power to turn the waters into blood. Mama. Of blood as over Mama. as they want. Verse 7, now when they have finished the best that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Anong Verse 8, great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Verse 9, for 3.5 days men from every people, tribe, language, and nation will gauze on their bodies and refuse them burial. Verse 10, the inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending to each other gift because these two prophets and tormented those who live on the earth. Verse 11, but after the
breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and terror attacked those who saw them. Verse 12, then then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud while their enemies looked on. Amen. Praise the Lord. Diyos ang mapapana. Amen. Ang Diyos po ang mapapana na kanyang banal na salita. Ito makita natin, Revelation 11, Revelation 11 po, ito makita natin na nagkaroon po ng pangitain, no? Revelation, no? Si John Ipinapit, no? Na ang author ng Book of Revelation, si John Ipinapit, no? Ng apostol ng ating Panginoon, no? Na kanya po ay pinagkatiwala ng Diyos itong Book of Revelation, yung mga mangyayari na mga huling araw. Ngayon, nakita ni John, no, dito, may dalawang witnesses, no, na namin dito. Ngayon, sino pa itong dalawa na to? No? Ito ba ay, ano pa to, tao pa to? O, ano? At, ang namin nila, ito daw ay ng figurative o metaphor, no? Namin ng iba. Iba naman namin nila, ito daw ay literal, no? Ngayon, tignan natin, sino pa itong dalawang witness o magwi-witness, no? Na kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Sino pa itong dalawa na to, no? Namin ng iba, namin nila, ito daw ay i-Elijah at si Moises, namin ng iba. Si Elijah o ayat ni Moises daw. Yung iba naman, namin nila, ito daw ay si Elijah at si Enoch, no? Dahil nga si Enoch, na po ay kinuha o ni-rapture, no? Dahil niya ay lumalakad na may katwiran, no? Na ay kinuha o ni-rapture. Ay si Elijah din, ni-rapture din niya, kinuha din niya. Si Moises, ganun din, no? Ang isang matibay na ano na nakasulat na o nakalagay dun sa Biblia, yung Transfiguration ng ating Panginoon Diyos, di ba, nakita ng mga anak niya, si Elijah at si Moises, nakilala nila, di ba, nakilala nila si Elijah at si Moises, bagamat hindi naman nila naabutan si Elijah at si Moises, pero pinakilala o pinaunawa sa kanila ang nakita nila si Elijah at si Moises, no? Sabihin, nakita nila yung katawang panglangit, no? Sabihin, yung katawan nila, heavenly body, no? At kung kaluluwa yun, hindi na makikita yun sa natural eye nila. Tama? Kaya nakita nila may heavenly body. Maiulat namin ang unang nirapture, no? Yung mga unang nirapture o yung meron ng katawang panlangit, yung tatlo, si Elijah, si Enoch, si Moises, bakit hindi naman nila nakaranas ng kamatayan? Kinuha nila eh. Siyempre, kapag kinuha nila ng Lord, papalitan yung katawang lupa nila ng katawang panglangit. At hindi naman pwede makapasok ang katawang lupa na langit. Tama? Hindi pwede makapasok ang katawang lupa na langit. Ang gagawin ng Diyos, papalitan niya na agad ng katawang panglangit. At gaya ng gagawin niya pagdating ng rapture of the church. Bigla tayo mawawala. Ganun ang ginawa niya kay Elijah, kay Enoch, at kay Moses. Diba? Kaya tinatlo pa lang ang merong katawang panglangit. Kaya natin nila, ito na yung Medyo may kumakahol po kasing aso, brother, dyan nakaka-interrupt po. Oo nga. Sir Snoopy. Opo. Opo, kung sino ay may Ah,
Hindi po, Sino pa may aso na nag-aaw? o yan, okay. Ngayon, sabi nga nila, ito na yung two witnesses. Meron naman nagsasabi, yung two witnesses na nagsasabi, ito daw yung mga Kristiyano. Kristiyano Hudyo, mga Israelita, mga born again Christian na Hudyo, at born again Christian na mga Gentiles. Tayo ay mga Hintil. No? Typically, no, tayo ay mga Hintil. Ang mga Hudyo na Israel, yun na naman yung typically, tayo spiritually. Ano rin tayo, Hudyo na rin tayo spiritually. Pero tayo ang tinatawag na Gentiles. Kaya tayo tinatawag na Gentiles dahil hindi tayo Yoten, hindi tayo pinili. Kaya ang Israel, yun na po yung Diyos yan, pinili nila. Kaya ang tawag natin, Gentiles o hindi ang tawag natin. Hindi tayo Yoten ng Panginoon. Pero tayo, mula nang tinanggap natin yung Jesus, tayo ay spiritually new. No? Kaya ngayon, ito na yung gagamitin ng Panginoon. No? Ngayon, alin dito ang gagamitin ng dito yung nasabi ng two witnesses. Sino yun? No? Si Elijah ba? Si Moses ba? Elijah o si Eno? O itong dalawang Kristiyano na Hudyo at Hintil? Diba? Ngayon, punta natin Bible sa Zechariah chapter 4, verse 2 to 4. Zechariah chapter 2, verse 4. Hindi po, pakipata nga po. Hindi po. Zechariah chapter 4, verse 2 to 4. Hindi po, pakipata po. Iinom na akong tubig. Zechariah, verse 2, chapter 4, English or Tagalog po? Basahin na po natin. Okay po, basahin ko na po, chapter 4. Okay, na English na, sister. Chapter 2, verse 4. And said to him, Run, tell that young man, Jerusalem will be a city without walls because of the great number of people and animals in it. Tama po ba yung binasa natin? Tingnan nga natin sa Tagalog. Ano? Okay. Opo. Thesis na rin po ito. Napatan nyo na po? Sige po, kapatid, basahin niyo po sa Tagalog. Opo, sa chapter 4, verse 2 hanggang 4 po, brother. Opo. Chapter 2? Chapter 4, verse 2 to 4. Verse 2 to 4 po ba? Opo, chapter 4, verse 2 hanggang 4. Sige po, babasahin ko po. Itinanong niya sa akin, ano ang nakikita mo? Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas at may 7 ilawan. Bawat isa ay may 7 lalagyan ng mitsa. Verse 3, sa magkabila nito ay may puno ng olibo. Sagot ko naman sa kanya. Chapter 4, verse 4, itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon?
Amen. No? No, pinapakita, opo. Pinapakita dito na meron ng dalawang ulibo na puno, dalawang ulibo, at meron pong lapitan, no? Na, yung lapitan na yun po, Wala ho kayong boses, Brother Wala Jan. po kayong boses. nakamit pa na ako. Ayun, dito makita natin, may dalawang puno na ulibo, namin ito, may dalawang puno na ulibo, dalawang puno, at meron lapitan na nakatayo, at yun daw ay yung may matanga, no? Yung nagitaw ay dumadaloy doon na dalawang puno, no? Yun po, ang parang daking interpretation ko po, o revelation ng Lord sa akin, yung dalawang puno dito, yan po yung puno ng New at Gentiles, Hudyo at Hentil. At yung lapitan, yan po yung puno ng Holy Spirit na dumadalo yung anointing, no? Yung puno, yung oil yung oil po dito, yung puno niya ng anointing. At pag namin mo anointing, power, no? Kaya yung na pinatala natin, Revelation 11, no? Yung dalawang witness, yun na po ay gagawa ng mga himana. Diba? Gagawa na ng himana at unat ng ginawa nila ni Elijah, diba? Ni Elijah po, napapapa na apoy, diba? Napatigil ng ulan, no? Yan po yung anointing ni Elijah. Yung Moses naman, no? Yan naman po yung napahati ng dagat, na yung ilog na impuna, diba? At maraming himana nang nangyari. Namin ito, yung dalawang ulipot dito at yung lapitan, yan po yung ay lumatano, yung kapangyarihan yun, para makagawa sila ng mga signs, wonders, and miracles. Ang kaya ng inapit ito sa Revelation 11, yung dalawang witness, gagawa sila ng mga himana. Para ano? Para maraming makakilala sa ating Panginoon. No? Whether you like it or not, mga kapatid. Napakahalaga na Kristiyano, yung meron ang anointing. Amen? Yung meron ang kapangyarihan, yung anointing power of the Holy Spirit. Maaalala nyo, noon sa Acts chapter 2, nang mapaptas ang mga apostol, ang mga anak at iinan, doon na sila na-perform ng mga signs, wonders, and miracles. Amen? Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, kailangan natin ng anointing power of the Holy Spirit. Amen? Para tayo ay makapag-perform ng mga miracles. Bawat mapayag namin ng Great Commission ng Panginoon Diyos, bawat mapatungan ng iyong amay na may sakit ay pagkakalingin. Bawat mapatungan ng iyong amay na may inaanin ng demonyo ay lalayas. No? Natin na uuwa ng power. Kundi na anointing power of the Holy Spirit. Kaya ang oil, symbolize ng power, ng anointing. Kaya yung sa Revelation 20, ito po ay before and during Antichrist regime. Ulitin ko po. Noon sa panahon, Revelation 11 na to, ito po before, bago dumating ni Antichrist, bago lumitaw ni Antichrist, magkakaroon ng great revival. Ulitin ko. Bago lumitaw ni Antichrist, magkakaroon ng great revival. Hallelujah. Joel chapter 2, 28, Acts chapter 2, in the last days, ipupush niya ang kanyang banal na espiritu na lahat ng tao. Kaya ay para magkaroon ng harvest, ay nangan natin ng anointing power na dumadaloy doon sa lapitan. Diba?
dumadaloy noon na puno, yung dalawang puno, yung puno niya na mga Kristiyanong Hudyo at na Kristiyanong Hentil na katulad natin. Kundi na lahat ng mga mananampalataya. Kaya tayo, mag-i-excited tayo mga kapatid, mag-i-excited tayo dahil na ating nadaloy, na ating mangyayari sa panahon natin yung Great Revival, no? Before and during Antichrist regime. Kaya kung mapapata natin, noon na 11, diba, nang tumulpot yung halimaw, o Antichrist, para ano? Para i-persecute. Yung i-persecute, yung mag-witness. Yun po yung mag-witness. Pag sinabi mong mag-witness, mga kapatid, tayo yung tayo yung magtataki, no? Ano pa yung Tagalog? May pagtagalog na iba, no? Tayo, mag-witness, magtataki, tayo tawa ang mag-witness in Christ. Papatotoo, magpapatunay. Oo, papatunay, yan, magtataki. No, tayo daw yun, tayo mga Kristiyano, tayo ang mag-witness kay Christ. Ipapahalik natin sa lahat ng tao, no? Iitas. Yung nga nang, no, kapag lumitaw na yan ang Christ, yung nga nang, tayo ay i-persecute. Ang tawag noon, tayo ay magiging martyr. Kaya ang meaning, ibig sabihin ng witness, martyrdom. Martyr, hindi na yung pupukutan. Dahil witness nila, pangalan nila, no, wala ng tao na mamatay, no, wala ng tao no, ay amatay ang kapalit, wala ng tao na ipangalan nila ang iitas na lahat ng tao para na may maligtas. Imagine nyo, para na may maligtas, buhay nila. Wala ng tao. Kaya, na panahon ni Antichrist, hindi lahat ay mga martir. Ang tapo natin, hindi lahat ng Kristiyano martir. Yun lang, yung may tapang talaga, nananabas, mga hangarang, anak nyo. At what na lumitaw na yan ay Christ, mga kapatid. Siyempre, ang mga Kristiyano, magtatako din Siyempre, matatakot ka lalo na pag may mga anak ka, no? Magtatako na tayo na mga bundok, weba, o tamang lugar. Kaya yung mga matatapang, ito yung mga martir. Revelation, chapter 3, no? Pakipa na nga natin ito. Revelation chapter 3, verse 2, hanggang 5. Revelation chapter 3, ito, pakipa na. Brother John, Revelation chapter 6 po. Opo. Verse 2. Ano po? 2. Verse 2 po. At nakita ko ang isang kawalang puti na ang nakasakay ay may hawak na man. Hanggang 4. Binigyan siya ng korona at siya umalis upang Hanggang 4 po. Hanggang 4. Wala po kayong sound. Hanggang 4. Hanggang po ng kordero ang pangalawang selyo at narinig ko ang sinabi ng pangalawang buhay na nilalang. Halika. Verse 4. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak.
Sorry po, no? Verse 9 pala, verse 9. Sorry. Verse 9 po. Po. Verse 9. Chapter 6 verse 9. Oo, hanggang 11. Sorry. Sige po. Brother John, pamute po. Okay. Ito na po, basahin ko po. Inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa matapat na pagsaksi nila rito, 10, ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagparusa sa mga taong pumatay sa amin. Verse 11, binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila, at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo, napapatayin ding tulad nila. Amen. Amen. Revelation 20 verse 4. Revelation chapter 20 verse 4. Nakaw tayo. Revelation 20 verse 4. At 20 verse 4. At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. 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 Yeah. No, kapatid, ito makikita natin, no, yung martyrdom, ito yung mga Kristiyano, ito yung mga Kristiyano, yung binasa natin chapter 3, ito po yung mga Kristiyano na pinukutan ng uno na panahon nila Peter, nila Paul, naghihintay nila. Panginoon, kaya po namin makukuha at harungan namin na mga kaluluwa na pinukutan. Ito yung mga Kristiyano na panahon ni Iyan, no, ang panahon natin, no, sa panahon natin ngayon, at sa panahon ng lumang tipa ni mga pinatay, no, na pinatay na mga Kristiyano, mga mananampalataya, ina po ay lumitigaw ng katarungan. Pero namin ng angel, maghintay kayo dahil meron pang papatahin na katulad ninyo. Ngayon, patayin ng chapter 20, na fulfill, nangyari. Chapter 20, panahon ng Antichrist. No? Mga pinukutan ng uno na panahon ng mga Kristiyano na hindi napatatak. No? Napatatak na noo, na anak amay, ito yung mga Kristiyano na pinukutan o pinatay dahil sa pangangalan nila kay Jesus. Yan po yung mga martir. Ayan, yan po yung two witnesses. No? Ito po yung mga kapatid. Kaya nga, tayo, bilang mga Kristiyano, ayan, mananampalataya ng Panginoon, hinahanda na po tayo, pine-prepare na po tayo. No? Para patating, paglitaw ni Antichrist, hindi ka na matatakot. No? Hindi ka matatakot na patayin ng buhay mo. Amen? Hindi ka na matatakot. No? Maganda na patayin ka, ang unang-uno, na mapatatak ka, no? Kung ang Kristiyano ay napatatak ng mark of the beast, wala ka ng kaligtasan. No? Kaya maraming tao sa panahon na yun, maraming tao magpapatatak. Kaya lahat ng mga religion na alam natin, na naniniwala kay Jesus, no? Marami magpapatatak. Pero tayo na naaalam
na alam natin hindi tama, alam natin mali yun, hindi tayo mapapatatak. Kaya huwag tayo matatakot na panahon na yun at malapit na. No? Malapit nang lumitaw ni Antichrist na. Noon, namating na po yung red heifer. Namating na. Sabihin niya na yung ihahandog na templo. Sabihin, itatayo na ang third temple. Kaya ang mata natin na Israel ay doon tayo tumitingin. No? Ang nakita na natin, no, na itinatayo na yung templo, niya na po makihanda na tayo. No? Mag-prepare na ho tayo. No? Kaya ngayon pa na habang wala pa, hinahanda na rin tayo. Diba? Kaya alam na, kaya itong ginagawa ng Panginoon, itinuturo na atin, na panahon natin, itinuturo na atin, no? Para maging handa ang mga Kristiyano. Amen? Na panahon natin ngayon. Hinahanda na po tayo, mga kapatid. Okay. Ngayon po, mga kapatid, kung gusto ninyo, bukas, ituloy natin yung yung millennium ring at medyo kami na napahaba na introduction, no? Itong millennium mahaba to. Kung okay na sa inyo, no? Pwede natin i-order nila ng, no? At ito yung ating pinag-aralan ngayon na witness, no? May na witness niya po yung martyrdom. Amen. Kaya ngayon po, yan po ang ating pinag-aralan ngayon. May tanong po ba kayo? Hindi po. Tanungan na po. May tanong? Meron ako katanungan. Apo, hindi po. Ba yun? Nasaan na yun? Di ba bro, yung magkakaroon pa ng peace ng 7 years ang Israel sa mga Muslim countries? Yan ang isa sa mga binabantayan natin, peace treaty ng Israel sa mga Muslim countries o sa ibang mga bansa. And then, i-break ni yung kasunduan nila ng 7 years, di ba, i-break ni ng Antichrist. Diba, doon papasok yung i-break niya ng 3.5 years, ganon? Opo. Ganun ba bro? Diba kasi may 7 years? Opo, tama. Sige bro, paliwanag mo nga bro. Ang anin po. Diba meron pa 7 years na yung Israel magkakaroon ng peace sa mga bansa na Muslim. Isa rin yan sa binabantayan natin, yung 7 years. Magkakaroon sila ng peace. E doon papasok yung Antichrist, i-break niya yung treaty nila nga peace sa mga Muslim na i-break ng Antichrist, kumbaga. Kasi may teaching akong na yan eh. Sa ko ba narinig yung teaching na yan? Hindi ko lang matandaan ko kung saan. Opo. Totoo po yan. Kaya nga ang ginagawa ngayon ni false prophet, nang ginather niya lahat ng religion na mumundo, ang layunin nila, kapayapaan, tama? Is kapayapaan, no? Na makaroon ng kapayapaan na lahat ng religion at kaya nga yung mga Muslim, no? Ang mga Muslim nakipag-unite na Roman Catholic o na mga Christian, no? O na mga ulto. Na kaya nga po na Dubai, may tatlong templo na itinayo para sa Muslim, na kanilang Islam,
tapos na nyo, na mahudyo, at na mag-atunig. Ngayon, ang layunin nila, makaroon na kapayapaan na bawat religion ay nakakaitat nila eh. Na nag-unite nila, kapayapaan po yun. Hindi lang na religion, hindi na lahat ng bansa na makakaroon na kapayapaan. Kaya nga po, yung nga lang po, yung po ay panlilinlang o deception ng kaaway. No? Makikita natin, parang tapit ng tingin, parang tama. Diba? Parang maganda. At unity, diba? Pero hindi natin alam yung behind. Yung talikot nun, yung po ay deception. At namin ng Bible, nakatit na noon yan, chapter 2, no? Hindi ko na matanda, chapter 2 yata yun, na makakaroon ng peace. Pero biglang magkukunak ka na lang, no? Yung pana ay hindi tunay na kapayapaan. Ano ng pana? Deception ng pana ng kaaway. Kaya yung noon na templo, kapag naitayo na yung templo, ay nga yan ay makikipagkatun, no? Na lahat ng bansa, no? Magkahandok niya, after the 3.5 years, noon na niya nananta, noon na mupulgal yung kanyang pagkatao. No? Ay noon na makakaw ng persecution. Diba? Kaya, So yung 7 years pala yun, hindi pala yun peace. oo. Hindi ang 7 years tinutukoy dyan sa eschatology, bro. Ang 7 years na yan, yung 3.5. Paano ba nalaman na 7 years? Nakalimutan ko yung turo mong teaching mo sa eschatology. Paano magkaroon ng 7 years, 3.5 sa Revelation? Opo, 3.5 sa Lagdag? Opo, at na ano po, na Bible, marami at iniliham. Marami at tinutukoy na Book of Daniel, Book of Revelation, maraming iniliham eh. Ayan malilito ka, anin dito yung 7 years. Anin dito yung iniliham years, no? Kaya manilito ka, anin namin nakatunat na 1,200, meron 42 months, pero ano niya, equipment niya ng 3.5 years. Ay doon niya nandiyan chapter 9, 27, ang nakanagin doon, 7 days, at 3.5 days, ang nakanagay. No? Yung po ay katumpat niya ng 7 years, o 3.5 years. No? Yun ang interpretation doon, yung katumpat niya. No? Na atin, na panahon natin ngayon. Ayan, natawag na 7 years, tribulation. Yeah. Pero, makikita mo, ang daming 3.5 years na nakatulad na Daniel at na Revelation. Kaya manilito ka. Ang dami, no? Kaya yun, pinag-aaralan natin. No? Pinag-aaralan natin niya. No? Kaya na may papatok yung 3.5 years na ang 7 years. No? Kaya ang importante noon, ang importante noon, mga kapatid, no? Kapag nakita na natin yung templo, yan ay start para sa akin po ha. What na itinayo na yung templo, at yan naman nakatulad no? Na Daniel, 9:24, 27, Daniel, Matthew 24, verse 15, no? Yung natawag na templo, no? Yan po yung third temple, no? Na natin, what na nakita na natin na itinatayo, yan na yung start ng 7 years, no? Para sa akin lang po yun, ha? Para sa akin lang po. Yan na po, doon na po mag-i-start ng 7 years termination. Para sa akin lang po yun. Evaluation. Opo, ewan ko na po na iba, no? Ewan ko na po na iba. Ay, para sa akin lang po yun. Dahil yun ang talagang hinihintay natin eh. At yun naman nakatulad sa Bible. Yung pagkatayo ng templo. No? Na itang panatandaan na noon nilitaw ni Antichrist. At wala ng templo na natin, ngunit Israel lang. Yun ang itatayo.
yung templo, yung unang tinayo, yung temple na, yung, tawag ito, yung temple na, yung sa Old Testament, Apo, yung ano nga yan naman temple. Yung unang itinayo, pang kay Solomon, pang ilang temple na kay Solomon, pangalawa yun. ne, una po yung una. Tapos yung Torre Babel, Opo, ang unang itinayo, yung unang templo na inayo, ikit na naman. At na panahon ni Abraham, ni Moses, ni David,